nagtungo ngayon si Pangulong Aquino sa San Laguna. Kung ano ang layunin ng Pangulo sa pagbisita sa nasabing lugar, malalaman natin yan kay Rocky Ignacio. Magandang tanghali sa iyo, Rocky. Maraming salamat. Magandang tanghali rin, Princess. Si Pangulong Aquino nga ay dumating dito sa Santa Cruz, Laguna. Pero unahin ko na muna yung mga ipinahayag ni Pangulong Aquino bago tayo magtungo dun sa kanyang proyektong pinasinayahan. Kanina tinanong siya ng mga reporters, kaugnay pa rin dun sa usapin sa North Korea. Sinabi ni Pangulong Aquino na wala pa namang nakikitang dahilan ang gobyerno para magsagawa ng paglilikas sa ating mamamayan. Magkagayunman, sinabi ng Pangulo na patuloy na sinusuri ng gobyerno o tinitingnan mabuti at ina-update yung contingency measures na inilatag ng pamahalaan. Kasi taong 2011 pa nagkaroon na nga ng paglalatag ang Pilipinas ng mga kahandaan nung nagsisimula pa lamang uminit ang tensyon sa pagitan ng North Korea at South Korea. At yun nga ang pinatututukan Aquino na ang kanyang term ay gas apot. Tingnan mabuti, palakasin pa kung ano yung mga dapat gawin para nga tiyakin ang kaligtasan ng may 50,000 Pilipino na nandun sa South Korea. Samantalang sabi niya, siyam daw ang nandun sa North Korea pero ito po ay nagtatrabaho sa United Nations. Magkagayon sinabi ng Pangulo na sa kabila ng paghahandang ito ng gobyerno, malaki ang tiwala ni Pangulo Aquino sa Department of Foreign Affairs at doon sa Embahada ng Pilipinas na nasa South Korea na titiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino kasi nga ngayon ay laging ina-update si Pangulo Aquino sa mga kaganapan o mga pangyayari kaugnay pa rin ng tensyon sa Korean Peninsula. Sabi pa nga ng Pangulo, palagian na nagkakaroon ng koordinasyon ng Embahada ng Pilipinas sa mga Filipino community leaders doon. Wala namang nakikitang dahilan si Pangulong Aquino na baka umano mapag-initan ang Pilipinas ng dahil sa pagsasagawa ng USRP Philippine Balikatan Exercises. Matagal na anya ito isinasagawa sa Pilipinas. Samantala si Pangulong Aquino, biyaheng Laguna, ito po ang sinasabing baluarte ng oposisyon o ng una. Dito mga programang titiyak sa kaligtasan ng residente at kaunlaran ang mga coastal towns sa Laguna, pinasinayahan ni Pangulong Aquino. Pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng DPWH at Laguna Lake Development Authority o LLDA Flood Control and River Protection Convergence Project sa Santa Cruz, Laguna. Malaki kasing bahagi ng Laguna ang nalubog sa malaking pagbaha dahil sa pag-apaw ng Laguna Lake sa kasagsangan ng bagyong Ondoy at Santi. Nauna na nga ipinagutos ng Pangulo sa mga kinaukulang ahensya ang pagbuo ng contingency measures upang mabawasan ang epekto ng mga pagbaha sa Laguna at iba pang karatig lugar. 708 piso ang inilaang pondo dito. Bahagi ito ng 5 bilyong pisong aprobado ng NEDA na nakapaloob sa Metro Manila Flood Management Master Plan na nagsisilbing roadmap para sa epektibong flood risk management. 5 flood control and river improvement projects ay ipatutupad sa west and eastern side ng Laguna Lake watershed. Ito po ay ang Mabitak, Santa Maria, Santa Cruz, Biña at San Pedro Rivers. Dati na nga kinwestiyon ng Aquino administration ang nauna ng proyekto sa Laguna Lake dahil sa kawalan ng tamang paglalagyan ng lupang huhukayin sa Laguna Lake. Personal na binisita ng Pangulo ang proyekto upang maiwasan na ang perwisyo sa panahon ng kalamidad. Samantala nakipagpulong na rin si Pangulo Aquino sa mga local leaders ng Laguna kasama ang pambato ng Team Pinoy. Muli iginit ng Pangulo ang kahalagahan na maipagpatuloy ang mabuting pamamahala sa ilalim ng tuwid na daan. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Santa Cruz, Laguna. Ako po si Rocky Ignacio para sa Television.